Kamusta mga seatmates? This is Chef. This is Logie. And welcome to One Seat Apart. So Chef, what's interesting in our episode? Very interesting siya because our guest is somehow related to a very famous music artist. Talaga? Hindi lang sa Pilipinas. It's Asia. Asia. Wow. Sino to? And we've Na-excite ako. Sino to? mamaya, malalaman natin kung sino siya. Pagpadating na ba siya? Kinabahan tuloy ako. Oh my God. So, let's welcome our guest on our 11th episode of One Seat Apart. Salay! Miss Lucha! Hello sa inyo mga viewers ng One Seat Apart. Hello po sa inyo. Yeah, so Salay, Miss Lucha. So, lola mo si Nani. Yes. So, one question though, one question, just a curious question. Is there any pressure or anything na nararamdaman mo? Kasi carrying the Miss Lucha last name, diba? You're a legacy artist. Actually, I don't feel any pressure. Oo naman, minsan may pressure din. Lalo na kapag na sasabihan ako minsan ng mga friends na, or yung mga nakikilala, oh, minsan siya ka, siguro mataas din yung boses mo, kaya mo rin kanta yung mga kanta niya. So minsan naman pressure din ako. Pero do you sing her song? Yeah, before. Yung, kaya pa. Pero ngayon may challenge na. Oh, may challenge na kasi nagkaroon din tayo ng problem sa natin. I remember during the conversation sa backstage. Off-cam. Nag-ano siya, nag-start siya as a show band, right? Variety show band. And she was still in high school when you started sa show band. You were paid on the gigs. Professional na sila kasi they were paid. And who are you with? I'm with my brother and yung ibang bandmates namin is friends namin. Yung brother mo, anong hawak ng brother mo? Lead guitar. And then nag-ano rin siya, backup vocals kasi mahanta rin siya. Nice. Tapos ano kayo, no? Hotels, events, wedding. Tapos, yun nga, nagka-problema ka. Ano yung na-feel mo? I mean, syempre, was there any frustration? Kasi you know, naging challenge siya. Naging part ng buhay niya eh. Kasi yun nawala eh. Oo. Starting with at an early age, tapos nagkaroon ng ganung challenge. Pero, did it stop you? From pushing? Or nagkaroon ba na? Actually, sabi ko na rin ito dati sa mga past interviews ko na. Na-depress na ako talaga dati. Kasi nga, syempre, ito yung parang bread and butter ko dati. Kailangan kasi dati pag show band ka is high notes. Kailangan mong mag-hit yung mga high notes. Parang na-depress ako, ano ba yan, hindi na ako pwedeng kumanta sa mga ganitong events kasi hindi na makanta ng mga matataas. Pero eventually, natanggap ko rin naman kasi hindi naman talaga panghabang buhay yung natin yung boses natin. So parang ang nangyari na lang,
nag-compose ka na ng kanta, Yeah. and then yung para sa boses mo. Actually, before pa naman ako mag-show band, Ah. nag-compose lang ako ng song. Kasi nasabi ko, yung first Song song ko na naisulat is, ano pa ako noon, 13 years old. 13. Diyan, 13. Nagpapatingero pa ako sa labas nun eh. Actually, ito first year pa naman First year high school. Kasi nala pagpasok na sa loob ng kwarto, yun, doon ako sulat ng sulat. Mahilig kasi ako sulat ng tula. And then, eventually, nagiging song siya. Pero when you started writing a song, it's just plain writing or kaya mo na siyang timplahan ng tunog? May mga songs ako na, actually yung first song ko, meron na agad siyang tono eh. Parang tumutugtog siya sa May utak ko. accompaniment sa gitara, sa Sa organ, guitar. sa drums. Yung isa sa mga naunang compose ko sa piano. Piano. Kasi she started with a keyboard. Based Keyboard dun sa... talaga yung first ko natutunan. I think mga 5 years old. Wow. Wow! Tapos ano na yun, tuloy-tuloy na. No? Parang nasa dugo mo na. Siguro, hindi ko rin pero siguro dahil yung mother ko kasi, was yung vocalist din ng band before. Talaga, your mom. Then yung si daddy naman, nasa choir din siya simbahan. Wow. Anong simbahan to? Anong choir to? Sa Bicol, Sa Bicol. St. Francis, St. Francis Assisi or Xavier? Assisi. Assisi. Magagaling yung mga Bicolano kumanta. Actually, shout out kay Elbert Batiger. Ano yan, tiga-naga naman siya. Sax siya. Sobrang galing. Anyway, so, ayun. Nasabi mo, family, no? Ilan kayo magkakapatid? Ang konti lang namin. Konti lang kayo. 7 lang kami. Wow, that's 7. Pero sa 7 yung magkakapatid, lahat kayo Into inclined to music. music. Into music. Yeah, yung ate ko lang yung medyo, siguro related pa naman sa music. Kasi hindi siya kumakanta, hindi rin siya, tumugtog pala siya dati, bandurya. Pero hindi siya yung tipong katulad namin na kumakanta talaga nag-perform. Ang gusto niya is pag-DJ naman. Naging DJ siya ng radio. Sa Oh! Pero ano yun related na related sa music kasi DJs are working with music. And yung bandurya is lead guitar eh. Diba? You're letting the guitar sing and those are 16 strings compared to 6 strings. Diba? 16 strings ang bandurya. Talaga? Oo, si Jonathan, nagbabandurya eh. Shout out kay Jonathan. Magbandurya ko ulit. Same kami ng ate ko na, naging lyrics. Ano ba yung lyrics? Sa drum and lyre. Yung rare. Lyrics kami yung dalawa natin. Elementary. Doon sa bandang gumagano. Actually, lahat na pagdaan ko, nag-lyrics ako, nag-majorant ako, and then naging drummer din ako ng... So, Yes. parang kung isipin mo lahat talaga eh. You have the percussion, and then you have the strings. No? Ang organ or keyboard is considered string instruments. Oo. So, lahat. How about wind instrument? Have you tried? Ayan ang hindi ko pa na-try yan. Sa tingin ko, hindi ko rin kaya kasi mahina ako sa hangin. Kaya nga ako nag-aral din ko ng swimming para... Yan naman ako mas mahangin ako eh. Iba yung Hindi, pero ito kami ni Chef, marunong kami mag-recorder. kasi nung high school Hindi kayo ipapasa hindi, pero ako naman, honestly, kinarir ko yung recorder dito. Parang flute. Kami ni Jonathan, duet kami. Nagbabandurya siya, nag-recorder ako. Wow. Nandun pa din sa bahay ng flute. Yeah, pero, ayun nga, nakakatuwa naman. And then, after that, kumanta ka na. Yeah, actually, paano ko ba i-explain? Kasi nung bata pa ako, ang nakahiligan ko talaga is dancing. Pero sabi ko, Sumasayaw din! Hindi ako naniniwala. Actually, ako hindi ako naniniwala eh. Sample! Yung pagkanta ako, naniniwala ako, narinig ko. Pero paano yung pagsayaw? Hawakan ko, dito lang. nalimutan nila ba? Erase, edit. Tapos sabi ng mommy ko, yung kinukanta niya nga sa akin na, kapag mahilig kasi akong magtago, madali daw nilang nalalaman ko nasa ano, kasi mahilig daw mag-hum ng mga song. Tapos doon ko nalaman, ay, marunong pala akong kumenta. Pero na-try, yung humming mo, kasi merong hum na pasipol, may hum na galing sa diaphragm. Diba? Alam niyo ba yun? Yung hum na galing sa diaphragm. Hindi mo niya alam. Yung hum na parang kinakanta mo na yung melody.
Tapos may hum lang, may galing dito lang. Pero may hum na galing sa diaphragm. Curious though, can you hum something? I just want to hear. Ano ba yung hum natin? Yung tatlong bibi. Kasi yun yung pinapractice ko. Galing dito yan. Galing dito yan. Galing dito yan. Galing dito yan. Nakakali ko rin magaling na tatawa. Yeah, pero, just kidding aside, pero, yun nga, nakakatuwa naman. Kasi, almost everybody na na-interview natin at an early stage sila nagsimula. Yes. As in super early stage, like elementary pa, or like once na they already, parang understand music, like 5, 6 years old, nakikita na nila yung interest nila sa music. And as time goes by, as they grow older, nandun pa din eh. Parang despite the challenge na she had, nandun pa din yung passion niya for music. Yeah. Connecting on what she said, what are the challenges that you experience all throughout your music journey? Apart from the medical medical condition, and then having like a family like sila connecting with the Miss Lucha. Ang dami siguro, lahat siguro ng mga artists na makakapanood nito, makaka-relate nito. Kasi unang-una lang naman natin dito sa Philippines na hindi pa masyadong napapahalikahan yung music artist. Di ba? Unlike sa ibang bansa kasi, tumugtog ka ng saglit lang, malaki na yung kikitain mo. Actually, mas makwento ko lang ng show band kami. From 6 p.m. to 12 midnight, minsan mababa na 1 a.m. Ang kita lang namin, each member, 700 to 1K. Ganun lang. Pero sa ibang bansa, 1 hour, 2 hours lang yung... Ilang oras kayo tumutugtog na? 7 to 1? 8, 9, 10, 11, 12, 6 hours. 3 sets yun. Tapos libre naman pagkain. Merong libre, merong hindi. Tapos 700, what year is this? I think 2013, mga ganyan. 2009 to 2013, mga ganyan. High school ka lang ako. Kapalo mo ko! Grabe, no? Ganun talaga, sobrang baba nung, kumbaga, ang taas ng quality mo sa music artist, pero ang baba ng value mo, no? Unlike, ito nga, napag-usapan natin from our last episode, sabi ko sa Tornillo Band, ano sila, yung music nila is kinda punk. Sa Europe, particularly in Paris, pag funk ka, and you create song and present song that contradicts the system, bibigyan ka rin ng pera. Malaki. Equivalent pa or more than dun sa mga hina-highlight natin sa Pilipinas ng mga artists, ay athletes and mga veterans. Pero pagdating sa musicians, parang wala no? Kaya nakakalungkot. But, another pa is yung kapag, alam mo yung parang nabablock ka, lang sa writer's block. Artist block. Artist block, parang yung minsan, hindi ka makasulat ng kanta. Gusto mo sumulat ng kanta, pero wala ka mabuo talaga. Kaya maraming mga artist na nag-hayados din eh. Ano yan? So, hindi yun. They stop for a moment to get kasi they don't have motivation to write songs. So, any artist, like even vloggers, they're going through this, na they stop for a moment to get, compose themselves. Kasi sa panahon ngayon, dahil maganda rin technology natin, sa mga challenges talaga is yung marami na lumalabas na magagaling. So, kailangan, nagkakaroon ng competition na talaga. You have a competition now. Unlike before kasi, alam naman natin yung panahon ni Tita Cher, no? Kung hindi ka magaling talaga, kung hindi ka na-discover, wala. Pero ngayon kasi ang aming outlet may YouTube, may TikTok. Pero advantage naman din yung technology kasi diba, ang dami nang kaya gumawa ng music. Hindi katulad dati, kung alam mo si Gary Lee dati, mag-record siya ng kanta niya, tape, iikutin pa yun. Hindi yun, pwede na sa We have a lot of, parang gadgets na advanced na rin
parang hindi ka man, as parang, you don't have, parang hindi ka contract artist, wala kang kontrata, wala kang record label, pero you can still be parang successful because we have a lot of outlets. And hindi lang successful in the sense na nakilala ka or yung music mo. With monetizations, diba? Parang for example, pumasok sa isip ko yung Solidify diba? Yung Solidify, sa YouTube niya yan. Sa YouTube na yun. Ang nangyari kasi doon, before, with music artists, kailangan nilang kausapin yung mga DJ magbibigay ng payola as much as 5,000, 10,000 para patugtugin yung music mo sa video para marinig ng tao. Pero ngayon, just put it in YouTube, just put it in Spotify, TikTok, tapos everyone makakaparinig. Diba? Ayun, Solidify, follow nyo! Yes, ako, in-invite ko pala kayo manood ng Solidify every Friday, 8 p.m. sa Creative YouTube channel. Yeah, kasi cover tayo ng mga songs. Sobrang ganda. Alam niyo yun, yung parang after the week of work, manood kayo ng Solidify. Tapos, may hawak kang beer, coffee, tea. Kaya, ang sarap. It's chillax moment. Chillax moment. You don't need to go to bar or something. Just watch. And subscribe. Yes. Number one is subscribe. Don't forget to like na rin at mag-leave kayo ng comment. Diba? Kung nagustuhan niyo yung mga comments. Saka pwede mong mag-request. Yes, pwede rin po. Mag-suggest ng mga susunod natin na cover na songs. Mag-note ako mamaya. Comment ka. Tatlong bibig. Huwag lang yung mga tipong i-research ko pa. Ano pa naman patahin ano? Baka wala makita ko comment. Request naman ng sa kuko ng Abby. Pero nasabi niya kanina kasi, ang natuwa ko sa sinabi niya, about the writing of songs. Nagkakaroon siya ng artist block, ng writer's block. How long was the fastest song that you wrote? And how long was yung sobrang haba bago mo natapos na kanta? And why do you think it happened? Doon muna tayo sa pinakamadaling song na isulat ko. Siguro yun yung ginawa kong song na pangkasal. Di pa kasi, actually na-release na siya sa Spotify before. Kasi tinanggal mo na nire-release ulit kasi nire-rearrange namin. Abangan niyo po yan. Anong pamagat? Sa title ng this, Ikaw at Ako. Ikaw at Ako. Abangan po. Soleil. Gumagawa lang ako ng lesson plan. Tapos biglang may tumunog sa isip ko. Para tumutugtog siya, melody and lyrics na. Ginawa ko, bumila ka na lesson plan. Tapos, wala pang 1 hour siguro natapos ko. Wow! Kasama yung melody. Yes, kasama yung melody. Hanggang sa, kinuha ko na rin yung guitar, kasi malapit lang yung school, pinagtuturuan ko na, malapit lang sa bahay. Hindi ako agad ng bahay, kinuha ko yung guitar, din na ako sa school. Tapos, pinagtut ko na rin siya sa guitar. Ayun, tapos. Grabe. Hintayin ko yan ha, i-post mo, message mo kami pag naka-post na. Kasi, alam mo yun, one of the statistics, based on the statistics, one of the best songs na pinapakinggan ng tao, lalo na pag masaya siya, are songs na kinakanta sa kasal. Sobra. Kasi it tells a story of love, it tells a story of success, it tells a story of two people na naging masaya na magkasama. Parang ayaw ko siyang pakinggan. Ari ko. Meron kasi doon sa kasal ng kaibigan ko, tinugtog nila, this guy is in love with you, pare. Talaga ba? Hindi, pero yun, nakakatawa, yung mahaba naman. Pinakamahaba naman. Actually, meron akong song ngayon, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya natatawag. Ay, how long? Years na siya, 2020 pa. Oh, 4 years. So, bakit? Parang, hindi ko rin alam, parang wala ako sa mood. Ayaw ko kasi ng kapag may sulat akong kanta, yung pipilitin ko yung sarili ko tapusin. Gusto ko natural na, kasi kung pinilit kasi, gentle muna, babalik diba parang sabi nga nila sa bunga, pangit kapag pinit sa pinag. Pag nalagay mo sa bigasan. Pero what was the song all about? Nakalimutan ko, alam ko parang kwento siya ng, may napanood lang ako ng nanay na parang advertisement sa FB na parang niloko nung babae, lalaki. Parang ganun, kwento nila, yun yung binubuo ko.
Siguro dahil maikli lang din yung nakita ko sa FB na advertisement, kaya hindi ko siya matapos. Sana gawa nila ang kasunod Para matuloy Oo, na. Para may makita ka pa. Oo. May laging tinatanong si Chef tungkol sa song composition. What motivates you in writing songs? What motivates me? Alam mo, ilang beses na rin tinanong sa akin yun ng maraming sa mga past interviews. Pero hindi ko talaga siya masagot kung ano motivate sa akin. Kasi ako, ever since, kasi ano lang talaga, libangan ko lang talaga siya, magsulat. Kaya hindi ko masabi na ito yung nakapag-motivate sa akin to write song. Is it more of like experience? Mas experience. Or witnessing an event? Depende kasi kung ano maisipan ko. Usually, yung mga songs sa susunod ko, more based on my experience. Pero, tinatry ko rin kasi yung about sa ibang tao. Ganun. Pero hindi ko siya talaga actually masabi ng motivation. Pero, for example, in writing poets, nagsusulat kayo ng poets. Writing poets kasi you're in love, you write poets. You're heartbroken, you write poets. That's why on the Middle Ages, meron tayong tinatawag na grey literature. Or in those grey literature, lahat yung puro sa heartbroken people. Bakit ako heartbroken, hindi pa lang makapagsulat? Kaya mo. Pero yun nga. In your songwriting, in the experience, ano yung pinakamalaking factor? The positive things that you observe, experience, or the negative thoughts? I think the negative. Negative. Kasi karamihan ng mga songs ko mapanakit. Hugot. Hugot song. Kaya yung nakikipagkwentuhan nila. Marami siyang hugot eh. Actually. Diba? Pero, ang nakakatuwa lang kasi, we talk to a lot of artists, and personally, I talk to some artists. Yung iba, parang alam mo na light-hearted siya. Yung iba, alam mo may hugot moment siya or something. Si Celine, the way I saw her, the first time, sabi ko, sweet naman niya, nakasimahod ba siya? Ganun ba siya? Kasi medyo late tayo kanina. Pero, when you talk to her, napaka-light-hearted. Diba? Nakakatuwa siya kausap, nakakatuwa siya kasama. Pero, yun nga, ang sweet niya. Pero, No, it's the first impression kasi. Which she also shared it with us kanina. Mag-explain na po ako sa inyo. Pag nakita niyo po ako, hindi po ako masungit. Ganito na talaga yung mata ko. It's a wrong impression eh. tawagin yung makeup artist pa ay supilay nito para may McDonald's. Medyo malaking mata, gano'n. Nilalasan ko kasi before na okay lang ba kwento ko na nung high school ako, ay naku, nasuntok ako sa mukha. Bakit? Sino? Nagsimba ako na nagaling ako simbahan. Paglabas ko ng simbahan, sinuntok ako. Sino sumuntok yung babae? Ito lalaki? Babae. Bakit? Na nagkabangga kasi kami sa loob ng simbahan. Naalala ko yung nabangga ko siya. Tapos parang tinignan ko lang, hindi ko kasi alam kung sino yung nabangga ko. Nasabi niya sa akin, nasabado ng tingin ko sa kanya, parang hinahamon ko daw siya ng away. Pero kakalabas lang yung simbahan. Pagkatapos nila simbahan, bigla akong sinuntok. Pero sa labas na naman daw, okay lang. Hinintay siya sa labas. Parang sinare ng Tornillo last week, parang galing sila simbahan, paglabas, iba yung thoughts. Nagmumura na, galit na. Pero grabe naman. Pero bawal tayo sa school din na, may kasi ako mag-isa lang na nag-ano na, may pagka-introvert tayo. Parang naman. Ay, nako, hindi ako naniniwala. Di ba, maingay din ako kapag na-share ka ng friends ko, pero pag hindi, mag-isa lang ako. So, ang hindi ko kasi, tulala muna bago kumain. So, nakaganyan lang ako. May lumapit sa akin. Ba't ang tingin mo sa akin? Nalala ko. Kaya mo na ako ito ako sa'yo. Di ba ba yung lutang lang? Pero nakakatuwa, no? Parang with such an angelic voice, ang sarap kasama, pero ang sama ng tingin sa kanila. Ang impression namin, tahimik ka. Kaya sabi namin, when we were discussing how this interview will go, sabi ko, kailangan natin ipalabasin na kung magiging madaldal siya sa atin. Or hindi. Kasi nagpustahan kami. Panalo ako.
Mamaya. Sa akin, Gcash mo May sa akin. commission ba? Gcash mo sa akin mamaya. Pakita ko sa screenshot. I know. Pero yun, nakakatuwa yung conversation. But, doon sa mga ginagawa mo ngayon, I know you have social media, I know you have gigs. Can you invite or inform your seatmates to your social media, to your gigs? Pero lahat po ng social media niya, makikita niyo sa description section below. And of course, yung mga upcoming gigs, we will be posting it personally sa personal Facebook ko, saka sa One Seat Apart. But do invite our seatmates. Again, ini-invite ko po kayo. It's Solidified every Friday sa YouTube channel ng Create TV. That's 8 p.m. And yung other gigs ko, wala pa kasing final na date. Updates Yung isa sa Laya PH, July 27. Nalimutan ko lang din yung venue. Pero pwede nyo naman po akong i-follow or subscribe sa aking mga social media accounts para maging updated kayo sa mga gigs. Mga ganap ko. But before anything else, before we forget this question, ano yung secret sauce niya? What's the secret sauce of your success sa music? Secret sauce, siguro si Lord. Kasi lahat naman, sa akin naman ang galing ito eh. Diba? Kaya nga, thankful ako sa parang grateful ako sa binigay ni Lord na gift of music, gift of talent. Siguro siya yung pinaka-sauce. God-given talent. Magkano? Kasi sa totoo It's the same naman, answers that we're getting. Yeah, God-given talent. Si Angge. Oo. Si Angge. And then, pero sobrang touching kasi she started at very young age from dancing to writing to the instruments right now. Diba? Parang hindi mo naman makukuha to kung hindi ka binigyan talent ni God. Kaya nalagi ko rin, dinalo ko si Mami. Kaya sabi sa akin ni Mami, alam mo ba, sa akin mo nakuha yung galing mo sa pagkanta. May kumapigay ni Lord yan. Binigyan ka ni Lord, binigyan din ako. Huwag kang Shinare sa'yo. Diba? So, naalala ko yung story sa Bible about yung gift na binigay ng yung lalaki, yung tatay, binigyan niyang parang pera yung mga anak niya, yung tatlong anak niya. No? Yung panganay na anak niya, ginastos lang. Then party, tuloy yung Yung pangalawang anak niya, binangko lang. So, natulog yung pera. Pero iisip niya, kita yun. And then yung pangatlong anak niya, pinasok sa negosyo para lumago. Which is what Celine did. Diba? She had the talent. Now she is sharing it. She wants everybody to hear it. Diba? Ako, honestly, when I heard her song, I was inspired. Diba? Nakakagaan ng feeling. After all the things that we did in work, marami rin tayong mga personal angst, maybe sa family, maybe sa friends or what. Pero yung narinig ko yung kanta ni Celine, parang sarap na ang gaan. There is that thought na parang, saan mabuhay pa rin? So with the voice that she has kasi, diba, parang sobrang lamig sa tenga. And then yung emotions ng songs niya, pag kinakanta niya, well, you will be able to see that or hear that sa Unplugged ng One Seat Apart. Pero sobrang nung kanina nag-practice siya, di ba? We're very like, iyak pa tayo. Really pa tayo. Ako nga yung tatlong baby nga lang, iyak na ako I guess she's a very nice and humble person. Down to earth. Diba? Very grounded. The face lang siguro would have a different impression, pero if you get to know her, if you get to talk to her, it's totally different. Actually, this day is so special. It's kind of special because we spent the whole day, literally. Yes, literally. We spent it literally with her, and then mararamdaman niya na ang sarap niya kasama. And after all the hustle and bustle, yung kumanta siya, nawala yung pagod ko. Saka yung disappointment natin na sobrang nakakaya na the whole day magkasama tayo and we cannot, the challenge we have today, we cannot say that, pero sobrang iiyak kami sa kanya for the time that she's spending with us. Thank you kay Don Ernie
For accommodating Accommodating us. us, correct? Dito sa bahay. Siguro will din ni Lord yun para mas magka-chikahan tayo. And madaldal siya. Madaldal din naman siya. Hindi, pero ang sasabihin ko lang sa'yo, I would justify. Introvert ako eh. Introvert din siya. Diba? Parehas kami introvert. Hindi ako naniniwala siguro sa kanya Pero maniniwala. before anything else, may pag-game tayo eh. Ano, yes. Ayun na, so may pag-game tayo kay Sulay. Tinatawag ko na lahat ng sabi. Kaya madali lang naman yung game. Actually, nakikita mo to. Siguro. Ang gagawin mo ngayon, luluhod ka dito sa gitna, ipabalance mo. Tapos, na-joke ka. Papagulungin niya. Kapag mo lang yung masubo mo. Pero hindi. This has questions. Okay. You may take it seriously. You can take it candid. Pero, we want to hear your thoughts on the questions that are here. Answer ka lang ng kahit tatlo. So, bunod ka. Let's read. Gusto ko ikaw magbasa. Pwede naman yung Kasi basahin. yung problem solving dyan. Math. Hindi, P6. Okay lang, physics. Huwag na talaga. Medyo, kasi comment packet yung sulat ko eh. Ayan. Para akong nasa pageant ulit. Oh, lalaki ako, pink yung binigay mo. We were, kanina, nung bumaba ka sa concert, Ano ginawa? we were like talking, ching stories. Parang the last time, kasi diba, taga-Bicol siya. So, the last time that she was in Bicol was in 2008 because he passed a crown. Wow. So, you're beauty queen. Hindi ko alam kung beauty. Hindi, pasa crown din. Is it a beauty pageant, diba? Sumali ako, actually, trip mo kasi yun. Kaya tawanan niya ng mga kabanda ko sa video. Sabi ka talaga dyan. Walang pinasabi ako eh. So, kumusta? Kwento mo naman bago tayo mag-start sa video. So, nag-start kasi ako sa, nag-aral ako sa Lyceum, Buhi Lyceum, sa Camarines Sur. Transferee pa ako noon. So, kailangan na malaban sa Miss Income. So, alam mo naman sila pag Manila girl. Sabi ko nga, ganda pa talaga sana. Pag taga Manila, gandang-ganda na sila. Ba't yung pumunta ako doon, hindi sila nagpupuhan sa akin? Pinalaban ako sa Miss Income. Tapos, hindi ako nanalo. Nag-best in talent lang ako. Anong kinanta mo? Nag-ano lang ako, nag-guitar lang ako. Tapos, ang kinanta ko yata na Yes. Sa Evanescence. May Immortal? Wow! Siyempre, kalbog sila lahat doon. Pero hindi ko na siya maalala rin sa guitar eh. Tapos, nung hindi ako nanalo, sabi nung manager ko, hindi, papatunayan natin sa kanila na kaya talaga manalo. Sinali niya ako dun sa pageant ng buong bayan. Wow! Yung parang, Hindi lang intrams, hindi lang school book. Kamsur Bayan na pageant to. Hindi ko maalam kung talaga baka mamaya. Joke ba to? Mamaya tinutupan na nila. So yun, dun ako na nagkaroon ng crown. Tatlo kasi yung crown. Parang Miss Teen Buhi Tourism, Miss Teen Buhi, and Miss Teen Buhi Pintakasi. Pag sinabi Pintakasi, parang nire-represent na yung fiesta ng So yun yung nakuha ko yung sa Pintakasi. Wow! Hindi, maganda naman kasi talaga siya. Mukha lang siya mas kungit. Hindi na promise ko ganda. Then after that, you transfer the crown after a year. Yeah. Hindi mo sinala yung crown. Hindi nasasanda. Kasi siguro kalatan. Mabigat eh. Talaga, huwag natin iba yung story. Saan yan? Hindi, nagtawa ko sa question. Gano'n ko babasahin? Yes. Remembering your childhood crush. What would you like to change in social media? Nag-iisip, doon pala sa, remember your childhood crush, nag-iisip na ako kanina kung sino yung crush ko na Tapos pagtingin ko sa question, iba. What would you like to change in social media? Ano ba? Hindi pa naman ako baka social media talaga. Wala na ako Twitter na, ngayon X na. Wala akong Twitter. Kailan naman nagka-IG. Siguro, yung may access yung mga bata.
social media. Parental, ano? Kailangan strict talaga pagdating sa social media. Dapat 18 above talaga. Kasi yung mga bata nakaka-access pa. Yung bago panganak nga na, kaibigan ko, may social media na yung bata. Bago panganak. Siguro okay lang yung mga pets, meron. Mga dogs. Kasi hindi rin naman na sila, di ba, to be honest. Hindi naman din sila ang nag-set up nun eh. Sino ba yung childhood crush mo? Baka kumata kasi. Yun yung first question. Ano ba? Wala akong matandaan na ano. Kahit artista ako, humahalik ako sa TV dati kay Nadia Montenegro. Pag nandun siya, halik ako yung TV. Wala, parang may natatandaan ng crush ko. Ito ng adult na ako. Sino? Meron kasi ang crush na babae, may crush ako sa lalaki. Hindi. May man crush naman. Ako naman eh, I appreciate the beauty ng mga The babae. beauty of the girl. beauty. Sa girl, celebrity si Miss Solenn Musa. Paputi yung short, paitimin, maganda talaga. Saka, ano rin kasi siya, Kenboy. Tapos sa lalaki naman, si Mark Abaya. Si Mark Abaya. Ng Kwan. Actually, Mark Abaya was a close friend nung isang close, yung kapatid niya, best friend ng wife ko. Tapos, kuya siya, naging close kami. Barkada niya si Mark Abaya. Unfortunately, McCoy, RIP. Si Mark Abaya kasi, wow siya. Parang ayaw mo tanggapin. Pagkakaintindi ko sa question, hindi talaga related yung... Oo. Wala, And you have your second question. Parang discam ako doon. Parang ako doon. Parang sakit sa loob niya. Ito ba yung sabi niya? Aside from singing, ano ang gagawin mo pag nanalo ka sa loto? Ito yung lagi ko sinasabi, pag nanalo ka sa loto or yumaman ka na, papatayo ka ng animal shelter. Kasi she loves animal seatmates. She has how many dogs you have? 2. And then how many cats? Bale, 3 yung may lahi, tapos 7 ata yung ampun lang. And may kalapati po siya. Kung lalapit na doon, kalapati. At yung kalapati niya may itlog. At nangingitlog. Ay, nangingitlog. Ang pangit ko. Yung kalapati niya. Ang pangit. Actually, yun yung sinabi ko, ayun talaga yung goal ko dito sa Min. Sabi ko, kung sikat ako, kaya man ako dito. Ang goal ko talaga is pagpatayin ng animal shelter. Siyempre, given na yung bibigyan na yung family mo para makaahon sa hirap, di ba? Pero yun talaga, animal shelter. That's very good. May isa pang tanong. Ayun. Yun na ba yun? Ako, kunyari manalo ko sa loto, ang una kong gagawin, kikliin ko muna yung panalo ko. Akala ko muna yung papel, baka kasi madali lang. Hindi sa pagka nalukot yun, or lalo na ano yung, kasi thermal paper lang yun eh. Hindi na nila ko consider. And for the last question, si Cheryl ang pupulot. Pero babasahin mo. Baka sabihin mo. Baka ano eh. Baka may nalito ang integers. Oh my God. If you could marry a celebrity, ano ang favorite mong sahog sa halo-halo? Ano ba yun, Georgie? Ano ba yung mga tanong mo? Uy, ano yan eh? Sobrang life-changing questions. Hindi po ako. Wala po akong kasalanan. Your Honor. Mas malaki po yung nabago sa buhay ko dahil sa mga course ko. Sobrang naging inspired ako lalo. So, ayan. Ano favorite mo? Ano favorite mo sa halo-halo? Siguro yung... Ano ba? 5. 4. Ube ice cream. So kapag may halo-halo ka na, record ko na yung ube ice cream. And who will you marry sa celebrity? Mark Abaya. Mark! Sana nanonood ko ng vlog namin, ha? O, yung boyfriend ko, Mark din pangalan. Ay. Alam mo na, kapag di tayo nagkatuloy yan. Anyway, so, sobrang saya. Hindi lang yung episode, but the whole thing that we spent with you. Yes. Sobrang natuwa kami. And we really appreciated the time that we spent. Yes, correct. For that, ito, we want to give you yung one stick apart Mug. premium Mug. So, unbox mo, baka sabihin na inuulit lang namin. So, pakita mo. And
yung, syempre kung may mug ka, dapat meron kang coaster! Para may patungan ng bag mo. At maaalala mo kami pag ikay nagkape. At huwag At hindi siya nagkakape! Magtsara siya. Oh. Ay, tutulungan kita. Sorry. Okay. Kasi we were offering coffee kanina. Ah, Hindi siya nagpo-coffee. Pero, Taho with Milo. ayan, pwede. And the coaster. Mas malaki na ito. partner. Mukhang ito ng paglalagay ko ng taho. Mga 20 pesos. Natako. Thank you once ito party. Thank you. Anyway, so guys, don't forget to follow, subscribe, like all the social media of Soleil, especially the Solidify and Create channel. Create channel. And yung social media accounts ko po, type nyo lang Soleil ni Salucha. Lahat yan Soleil ni Salucha. SOLEIL ni Salucha. Sa IG, Facebook, YouTube, ano pa ba? Instagram, TikTok, Spotify, and kung meron pang Friendster. So, ano sabihin niya? Silent L, Oo. Yes, Sorry. Sorry. Dami din kakamali ko sa pag-pronounce ng Actually, kanina may explanation siya. Kung gusto niyo daw, sabi niya, outcome, dahil tinawag siyang Solil ng ating videographer kanina, ang sabi niya, ano ba sabi mo kanina? Alalahanin niyo lang po yung kanta Wherever You Will Go. Dahil, So lately. So lately. Pwede kang pumili sa dito. Tumawa ka. Hindi kasi, yung videographer natin kasi Bisaya naman. Ano? Ay, di ako kasali dyan, nag-usap lang kayo dyan. Nagtatrabaho ako dito. Dito ako binabayaran kasi. Kaya di ako makagulo dyan. Yung baso ko nga, parang sa akin yung binimigay ko. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Bago ba yan binigay? Umawit pa na naman. Hindi, kala ko kasi. Hindi, okay lang yan. Inugasan ko naman yan bago. Ano yan talaga? Nakatip yan, nakatip. Kanina, nahirapan ka nga. Muntik na ako lumapit, tulungan ka. Pero, ay, mahalata pala pag ano. Ayan ko lang. Oo. Hindi sobrang saya dito mga singmates. Sana nandito kayo lahat. Pero, I'm sure you'll be watching this. Tsaka English kayo ng English, di ako mag-ano. Dami yung English. I-like, subscribe, follow, subscribe, and watch all our contents. And including, especially our 11th episode with Miss Soleil Salucha. This is actually our second monthly shoot. Yes! Baka pwede na natin idama yung Create TV and Yeah, Create go. Music Records. Sana follow nila sa FB. Yep. Yeah. All links naman will Will be be posted posted on the in description comment. section below. Actually, Create TV, thank you. Yes. Most of the artists that we're interviewing here sa Once It Apart came from Create TV. Create Music Records. Create Music Record, thank you, Miss Melissa. Sobrang thank you, Miss Melissa. Next week, magkikita po tayo. Anyway, so, bye, Sigmates! Bye! Happy siya.